Attorney, ano po yung opisyal na batayan dito po sa sabina na ini-issue po ng PNP laban po kay Joaquin Buenaflor? Okay po, ang batayan ng CIDG para mag-issue ng subpoena kay Joaquin Benaflor at sa iba pang youth leaders na previously nakatanggap na ng subpoena ay yung Republic Act 10973 na nagbibigay ng kapangyarihan sa PNP Chief, CIDG Director at CIDG Deputy Director for Administration na mag-issue ng subpoena duces tecum para doon sa mga taong iimbestigahan nila. At yung factual basis na sinasabi nila pag-i-issue nila ng subpoena, yung subject ng subpoena nila ay ang nakalagay to determine the facts and circumstances attending the violent incidents during the public demonstration tag as Trillion Peso March on September 21, 2025 in Metro Manila. So ito yung basis nung pag-i-issue ng subpoena kina WACS at sa iba pang youth leaders. Para lang po malinaw, sino pa pong mga estudyante yung nasilbihan ng sabina at saang mga eskwelahan po ito? Okay, sa record namin sa National Union of People's Lawyers, 6 na youth leaders ang pinadalhan ng subpoena ng CIDG. Meron dito yung 4 na nauna. Dun sa 4 na nauna, kasama rito ang isang campus journalist sa Polytechnic University of the Philippines at isang Deputy Secretary General ng isang anti-corruption youth organization. So yung isa, late niya natanggap yung subpoena na sinerve sa kanya personally at late na rin niya nabasa yung kopya sa email. So in-email din siya ng CIDG kaya hindi siya nakadalo doon sa hearing na pinapatawag ng CIDG. Yung isa naman, kliyente namin sa Public Interest Law Center, yung campus journalist ng PUP, minabuting hindi pumunta pero nag-submit ng answer letter sa CIDG sa araw na pinapatawag siya. At doon sa answer letters nung dalawang youth leaders na to, nilinaw nila na wala silang kinalaman doon sa alleged violent incidents at pumunta sila sa Luneta noong September 21 para magprotesta laban sa korupsyon bilang bahagi ng kanilang karapatan. Oo, ito mga youth. Sige po. Tuloy This po, week tuloy lang attorney. din, kasabay ni Wax, no, na na-interview nyo kahapon, ang outgoing president naman ng Central na Konseho ng Mag-aaral sa Polytechnic University of the Philippines ay nakatanggap din ng parehong subpoena at pinapa-appear siya sa hearing sa CIDG next week. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!